Lord God, because we will stay, Lord God, yung sinasabi ng Bible, in truth, Lord. And right now, Lord, we're just gonna enjoy your presence. We're just gonna enjoy your room. Like we said, Lord God, you are constant. So, Lord, nandiyan ka lang, you're constant. So, Lord, right now, we're choosing, Lord God, to stay in your presence, Lord. We're choosing, Lord God, na, Lord, gawin kang center ng life namin. Thank you for that unchanging love, Lord. And we love you, Lord. We love you so much, Lord. In Jesus' name, we declare this place, Lord God. Lord, our whole place, like you are here, and we are here, Lord God. Thank you in Jesus' name. Amen. Ayan, bago po tayo maupo, share ko yung love na receive mo. Kamay mo natin mga kasama. Good morning po! Ay, sabi sa kasabi mo, good morning!
Welcome po sa Church So Blessed Taytay, Sunday service po. Konting announcements lang bago tayo mag-start. Simula na po yung dry season ba tawag natin doon. So, sa Pilipinas na dalawa lang ang season, wet and dry. Wala naman daw tayong taglamig talaga. Ewan ko, ikaw ba yun? Wet and dry lang tayo. Sabi naman ng pinsan kong galing sa Amerika, hindi si Ate Kayla, dun sa kabilang side, sabi naman, dalawa lang season ng Pilipinas, mainit, tsaka mas mainit. So, ayun. So, konting announcements bago tayo mag-start. So, Upper Room Night, yan na po yung ating hunger night, prayer night, kung ano man po gusto niya tawag. Ang official name po niya is Upper Room Night. Every Wednesday po siya, 5 p.m. to 6:30 p.m. Dito po siya ginagawa sa CSB Taytay. If you want to join us, please do. Dito po tayo ng 5 p.m. We're going to pray, we're going to have fellowship. Papalakasin natin yung sarili natin kay Lord. Isang strength, narinig ko ito dati, ang strength daw ng church hindi nakikita sa Sunday service. Nakikita daw sa prayer meeting. So, mas maraming nananalangin, mas malakas ang church. And I believe, totoo din yan sa personal life natin. Yung strength ng spirituality mo, hindi siya nakikita kung gaano karaming Sunday ka nag-church, although importante yun. Pero nakikita siya gaano ka kadalas or gaano ka taimtim mag-pray. So, dapat tayo prayerful tayo. So, ang prayer is when we talk to the Lord. And sino may relationship dito kay Lord? As Lord and Savior. So lahat tayo, di ba? Pag may karelasyon ka, di ba? Hindi naman kayo bihira mag-message. Dati nung panahon namin tawag doon text. Hindi naman kayo bihira mag-text, di ba? Ngayon, kasi messenger na, ano na ba uso ngayon? Telegram, messenger, dami ng messaging apps. The point is, kung may karelasyon ka, madalas kayo mag-uusap. May kilala nga ako, 24 hours daw, naka-video call. Like, anong ginagawa? 32 hours? Grabe, oh. So, ang init na ng cellphone na nagbabaga na yung cellphone ng 32. Pero yan, yun yung point na, kapag may ka-relationship ka, madalas kayong mag-uusap. So, kapag kayo ni Lord, bihira kayo mag-usap, good night na lang, baka hindi masyadong, kailangan pa natin laliman yung relationship natin. Ay grabe, pinupunta ka na. Ang hirap na may ganyang katropa, no? Huwag ka lang, sige. Okay, next! Ayun, bilis mag-next, oh. Ito na. Nangyari. Okay. Huwag ka mag-panic! Huwag ka mag-panic! Okay, so, ayan po. Yung sa Friday po, ewan ko kung nandito siya. Ayan, nandiyan na siya. Every Friday sa Watermark, last week po ito, connect group ng Kalangihang Kabataan Kababayan. Hindi pala, every Friday po ito. Pero last week, araw po ng kababaihan doon. Pero nandun po ako, nandun po sila. Sino po may mga kalalakihan din po doon, kabataan. So, pero maganda po, marami pong, ito po napansin ko sa mga nandito ngayon na pumunta doon pag Friday. Marami pong tumitingin sa atin na kung curious, gusto nilang sumama or pumasok. Let's be inviting kapag gano'n po. Minsan kapag nakita tayo nakatingin, let's take the initiative. Siyempre, hindi naman sila yung mauuna na pwede ba ako sumali. Walang ganun eh. Bihira-bihira yung ganun tao. So let's take the initiative. Ay, sama po kayo sa amin. Pasok po kayo. Gusto nyo po bang pumasok or something. Tayo po yung mag-initiative. Kasi marami kami nakita nung Friday. Yun po. Maganda po siya. Marami din tayong nandun. Marami din po kami kasama doon. So, sige po, isama din po natin sa prayers natin.
Tapos, prayer request and praise report. So, meron po sa likod, meron po tayong prayer request form and praise report form. Kung meron po kayong gustong ipapray, isama po natin yun. Or kung may gusto kayo ipapasalamat and nahihiya kayo pumunta sa harap para i-announce na, ano po, lumaki yung sweldo ko, 6 digits na po. Baka i-announce na gano'n, pwede nyo pong isulat sa praise report form po natin para po napagpapasalamat natin kay Lord. Let's bring back the glory to the Lord. Sige ba, next? And yan po ang ating offering. 3 ways pa rin po ng pagbibigay: GCash, BPI, and pwede po dito every Sunday service or Wednesday, nandiyan din po yung offering box natin. So, bago po tayo mag-start, sige po, tayo po tayong lahat para po maipag-pray po natin ang ating offering, tithes and offering. Sige, let's pray. Ay, meron pala akong patotoo dyan, no? About offering. So, nag-offering ako, since ako naman is, ano ba tawag doon? Hindi po kinsenas ang sweldo ko eh. Ano po siya eh? 10.25. So, pero, fix po siya. So, magkano yung sweldo mo last month, most likely, ganun pa rin sa sweldo mo this month. Tapos, parang sabi ni Lord sa akin, magkano ang gusto mo. Kasi ang tinatides po natin, 10% plus, lagyan mo ng offering. So, 10% plus something else para offering. Tapos sabi ni Lord, magkano ang gusto mong ino-offering mo per month? Ibig sabihin, magkano ang gusto mong 10% ng kinikita mo? Tapos sabi ni Lord, gusto kong 10% ganito kalaki. Para ang 100% niya, ganito kalaki. For example, gusto kong 10%, 10,000. Para ang 100% niya, 100,000. Kung ang 10% ko ngayon, kunwari lang na, kung ang 10% ko ngayon is 8,000 lang. Ibig sabihin, ang kinikita ko per month, 80,000. Kunwari lang. So sabi ko, gusto ko, Lord, 100,000. So sabi ko, ang i-times mo, 10,000. So, simula ng month na yun ang tinatimes ko, kasi yun yung gusto kong 10%. Mukhang sinagot naman siya ni Lord kasi si Jackie may magkakaroon na siya ng work. Tapos, tawag dito, actually, mayroon pa siyang mga hinihintay na ibang mag-offer sa kanya ng work. So, ayun lang, hopefully, ma-encourage po kayo, hindi po siya mag-iabang. Pero if you believe na, Lord, gusto ko ganito yung 10% ko, kasi gusto ko ganito yung 100% namin as a family. And claim niyo yun. Sinabi naman ni Lord, test me in this eh. So, hindi siya masama na i-test natin si Lord dito. Kasi yun lang yung sinabihan niya na test me in this eh. So, sige po, let's pray. Lord, salamat Lord God for being a generous God to us, Lord. Salamat Lord, di po kami nagkukulang, Lord God. Salamat Lord dahil nandiyan ka. Salamat Lord dahil kayo po yung nagbibigay. Lord, lahat ng ito, lahat ng i-receive namin, the ability to produce wealth, Lord God, the ability to nakumita, Lord God, galing sa inyo lahat po, Lord God. Lord, may mga pagsubok man, may nananakaw ang kaaway, pero we believe na you are abundant, Lord God, and yung abundance mo, Lord, mararanasan ng bawat isa. I just declare, Lord God, that if anyone here is in need, Lord, meet them at their needs, Lord God, and even at their wants, Lord God, na magkaroon sila, Lord, ng sapat at umahapong pa, Lord. I just bless each and every one, Lord, na nandito ngayon, kahit yung nanonood, nagbibigay sa GCash, nagbibigay sa bank account, bank transfer, Lord God. I bless each and every one of those, Lord God. Lord, be glorified, be magnified, Lord. We thank you, Lord, in Jesus' name, amen.
magpatuloy, let's pray po muna. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami nananalangin, Lord God, patuloy po namin pinata sa inyo, lalo na po yung hindi lang po sa katawan ko, hindi pati na rin po sa pananampalataya sa inyo, Lord. Panginoon, Lord, alam ko po na sa nangyaring earthquake po, napanghinaan po sila, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, Panginoon, Lord God. At ganoon din po, Lord God, ang bansang Pilipinas, Lord, patuloy po namin nilalapit sa inyo, Lord God, na patuloy niyo, kayo po, Panginoon, ang manguna, Lord God, sa mga bawat magiging desisyon po sa bansang ito, Panginoon ko. At Lord, tinatas ko rin po, Panginoon, ang mga namumuno dito, Lord God, simula sa pinakamababa na posisyon, Lord, hanggang sa pinakamataas, Lord, na kayo po, Panginoon, ang lagi nilang uunahin, Lord God, sa mga bawat magiging desisyon nila, Panginoon ko. Lord, kayo po, Panginoon, yung presensya niyo po, Panginoon, sa bansang ito ang laging mangungunaw, Lord God. At Lord, we review ka naman pong gawa ng kaaway, lalo na po yung mga kasakiman, Panginoon, Lord God. Lord, alisin mo po ito sa mga namumuno dito sa bansang ito, Panginoon, para po magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa, Lord God. Lord, alam ko po na walang imposible sa inyo, Lord God. Yung pamumuno niyo po sa bansang ito at sa iba pang bansa, Lord, ang laging mangunguna, Lord God. At Panginoon, patuloy rin po kayo, Lord, na haplusin, Lord, ang mga puso ng bawat mamumuno ng bansa nito, Lord God. At Lord, sa darating na election, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng katalinuhan, Panginoon, na makapili, Panginoon, ng mga nararapat, Panginoon, na mamumuno dito sa mga probinsya, Lord, lalo na po sa mga mayor, Lord, sa mga senator, Lord. Lord, tulungan niyo kami na ang mapipili namin, Panginoon, ay yung karapat-dapat sa inyo, Lord God. Karapat-dapat sa mga maganda nilang gawain, Panginoon. Yung nakakalugod po sa inyo, Lord. At Lord, patuloy po kami nananalangin. Patuloy po namin pinata sa inyo, Lord. Yung aming bahay-sambahan, Panginoon, Lord, na Lord, alam ko po na wala imposible sa inyo. Pagkakalib niyo po sa amin itong bahay-sambahan namin, O Lord God. At Lord, ito yung lugar na ipagkakalib niyo po, maging accessible po sa lahat, safe, komportable. At Lord, may parking po, Lord God. Kaya Lord, alam ko po na itong building na ibibigay niyo, Panginoon, magiging blessed po ito sa iba, Lord, lalo na yung mga dadaan, Lord. At Lord, kayo po, Panginoon, ang laging presensya niyo po laging nandun, Panginoon ko. At Lord, patuloy pa rin po kami, Lord, na lumalapit sa inyo, na patuloy pa rin yung padalang kami na marami pong magagawa, Panginoon, mga worker, Lord, teacher, pastors, mga intercessors, Panginoon. Lord, yung mga ipapadala niyo po, ay may mga mabuting puso, Panginoon, Lord God. Na willing sila, Lord, lalo sa teacher, Lord, na willing sila, Lord, yung puso nila ay handang magturo po, Panginoon, sa mga kabataan, O Lord God. At Lord, sa mga pastors, Lord, pastors pa may papadala niyo, na pwedeng maging kapalitan ni Pastor J, Lord. Lord, bless mo po ito kung sino man po ito papadala niyo, Lord God. At Lord, sa mga papadala pa mga intercessors, Panginoon, Lord God, na dumami pa po,
para sama-sama po mananalangin at sama-sama po nang may tataas, Lord, yung mga kahilingan ng bawat isa, O Lord God. Lord, ganun din po, I pray po sa mga kingdom financier, Lord. Lord, patuloy niyong padalan kami ng marami pang mabubuting puso para po din sa aming kingdom financier, Lord, na talagang giver po sila. Kaya Lord, I pray din po na kayo po magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala pa nila. Ganun din po, Panginoon, I pray din po yung mga CSB families, Lord, na patuloy po na sama-sama po na maglingkod sa inyo, Lord God. Sama-sama po na mag-commit din po, Lord, sa mga gawain dito sa CSB, Lord God. At Lord, I pray din po, Panginoon, ang lahat ng mga pastors East, simula po kay Pastor Hiram, Lord, hanggang sa mga ibang pastor po namin, Pastor Ray, at sa marami pang pastor po ng CSB, Lord God. At Panginoon, Lord, kayo po ang puspusin niyo po mga puso nila, Lord God, para po makapaglingkod sila ng sa inyo ng maayos, Panginoon po. At Lord, sa pagpapatuloy ng aming sa pagpapatuloy dito po sa aming church, Lord, I pray po si Pastor J, Lord, na patuloy niyo po siyang gabayan, bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, strength, Lord, ilayo niyo po siya sa anumang sakit, Lord, at provision po sa kanya, Lord God. At Lord, sa kanyang paghahayag ng iyong salita, Lord, tago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon, at para kayo po ang kanyang maitaas, Panginoon ko. Lord, sa iyo po niyang binabalik at pinakamataas na mabulit pagsamba sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Thank you po, tinigyan po natin ng Panginoon sa kanyang faithfulness. Yan, sabihin ko sa katabi po, thank you Lord sa buhay ng kapatid ko ito. Hindi ka ba nagpapasalamat na meron kang spiritual family? Yan. So, patuloy po natin ipag-pray yung bayan natin, patuloy po natin ipag-pray ang isa't isa. Lalo na po yung mga faithfuls natin, ipag-pray po natin ng mabuti. Kaya faithfuls po yung dinababad sa panalangin yan. Okay? Tapos, siguro, sino nakapanood po nung lindol sa Thailand, sa Myanmar? Nakakilabot po, no? Kaya ipag-pray po natin yung mga ayokong tawaging victims no? Kaya tawag ko survivor, yung mga nag-survive, pag-pray natin, so sila man ay nawalaan ng mahal sa buhay, o ari-arian, o kahit na hindi sila nawalan ng nakakatrauma po yun, no? May napanood nga ako, nagsiswimming sila, siguro roof deck yun na, top na pool, tas infinity pool, hanggang sa lakas tumatapon yung tubig Imagine niyo, pinapanood ko lang yung kinikilabutan na, ano yung pakiramdam ng nandoon, no? Kaya let's be good brothers and sisters in the Lord and lift up yung mga survivors. Maging yung mga survivor ng digmaan, alam naman natin, may mga sulok sa mundo na may digmaan, sa Middle East, no, sa Europa. At syempre yung yung sigalot dito sa ating bayan. So ipag-pray natin. Ang punto nito, sabi ni Pablo, manalangin ng malampatid. So if there's one thing that I long to see sa church so this time po is that we are a praying church. Kasi presence-driven church, presence and prayer tayo. Sabi mga presence and prayer. Yan. Ang mga jackpot po dun o yung mga bonus po dun ay yung provision, syempre, protection. Yan. Pero pinakamalaking bonus na po sa atin dun is the reward of God's presence. Speaking of presence, palakpakan naman natin yung mga kababaihan, di ba? Happy anniversary sa inyong quarterly women's gathering. Yan, palakpakan natin. Uy, mga kababaihan. Hataw sila nung Biyernes.
Ano? Baka may gusto pong mag-share ng karanasan nila nung Biyernes. Kasi alam niyo naman, last year, 2024, sinimulan natin yung quarterly na gathering, tawag natin quarterly women's conference ng Church of Recital. So nagtitipon-tipon yung mga kababaihan natin every 3 months, no? At naka-1 taon na sila, no? 1 taon. Kaya pag-pray natin na marami pa pong taon, no? Gaano man kapayak or simple yung kanilang pagsasama-sama, pagdiriwang, ang mahalaga doon tuloy-tuloy yung kanilang pagsasama-sama, pagpapalakasan sa isa't isa, tuloy-tuloy yung kanilang pag-inspire with each other. Kaya po, sa mga kababayan, I suggest you also pray for each other. No, na may mga kababaihan tayo na sumama rin po, no? Hindi natin alam na kung may pinagdadaanan man o kung ano man, makakatulong po yung apoy natin, i-share natin sa isa't isa. Yan. So meron bang gustong mag-share ng kanyang karanasan ng Friday? Bilib ako, no, sabi ko, okay, na-overcome na nila yung hiya. Kasi talagang we had a good time nung Friday doon sa Walter Mart, no? Pansin ko nga, ako lang yung naka-pink eh. Sila naka-itim eh. Parang ako lang yung naka-pink dito ah. Sabi ko, araw nyo ngayon ah. Sabi ko. Pero it's one thing, may sinadjust nga si Kuya Mama, dapat take into consideration. Maganda meron doon pwedeng pasukan para kung may gustong makiisa, makapasok po. Kasi may mga tumitingin nga eh, na may lumalapit. Sa papalas, hindi ko na isama sa prayer item. Pray po sa Mayo. Mali yung nasabi ko last week, hindi April pala, Mayo. Sa darating na Mayo po, we plan, and by God's grace, magkakaroon po tayo ng First Friday service doon. O di ba? First Friday service. So dito po sinasakay yung kalye pagka Friday, alam po eh. O doon naman po, First Friday, isasara natin yung isasara natin doon para po ipahayag ng salita ng Diyos. Sino excited doon? No? So, again, let us be as one family, support yung gawain po doon na binuksan ni Lord. No, pagkakataon po yun, marami nagsasabi, yung mura nun, pastor ah. Oo nga eh. Kaya nga, habang binibigyan ng pagkakataon doon, tingin ko may plano ang Diyos. Na may plano po ang Diyos. Kasi katakot-takot na favor po yung binibigay ng Diyos sa atin doon. So, can we ask from you to pray for you, consider, and also laging i-uphold sa prayer po yung gawain doon. Amen? So, sino na-bless last week sa testimony ni Ate Jackie? Yan, okay, no? Ako po, kahit nakalalakihan ako, kasi pang generic yung kanyang senior. At sabi nga niya, ituon natin yung ating mata doon sa goal, o yung layunin na binigay ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo, bawat isa sa atin ay may layunin ng Diyos, may purpose. Diba? At sinasabi ko lagi, yung dalawang pinakamahalagang araw sa buhay natin, yung araw na ipanganak tayo, at yung pangalawa na pinakamahalagang araw, yung araw na ma-realize at malaman natin bakit nga ba tayo pinanganak. Ano ba yung dahilan na pinanganak tayo? At ito po yung mga natutunan natin last week na patuloy po yung ating pagsasama-sama sa mga kapwa nating mananampalataya. No? Kasi isang Diyos natin, isang reference. Pag pumahalaga na fellow believer. Kasi with a fellow believer, iisang Diyos natin. Pangalawa, iisang reference natin. Sabi mo, isang Diyos, isang reference. Ano yung reference? The Bible. Diba? Walang ito yung pinagbabasihan natin. Tapos, iisang pamamaraan. Pamamaraan po ng paglapit sa Diyos, pamamaraan ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawa po, yung magtilay, reflect, pause, and meditate on God's Word. At yung panghuli, syempre, it leads us to intimacy with God. Nawa po yung ginagawa natin lagi, it moves us closer to the Lord. Naiisip mo ba yun? Itatanong mo ba yun sa sarili mo? Araw-araw, ano ba yung ginagawa kong hakbang na intentional para lumapit pa sa Diyos? Mapalapit, maging intimate. Definition ng intimacy sa Tagalog? Pagpapalagay ang loob. Gaano papalagay ang loob ko sa Diyos? O kaya ano yung ginagawa kong paraan para mapalagay ang loob ko sa Diyos. Kasi sigurado po ang Diyos palagay na ang loob niya sa atin. Diba? Pastor, paano niyo nasabi yan? Meron ba sa Bible yan? Opo. You read the whole Bible from Genesis to Revelation, pinakita po doon that God is really intimate with us. Bakit hindi siya nang hinayang na ibigay yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus?
When we are intimate with someone, we give all out. And God gave all out. Di ba? All out ang love niya. So love the world. Binigay niya ng isang anak niya. Di ba? With the purpose na walang mapahamak. So ngayon, ang tanong, sino ngayon ang nalalabi na kumilos? No? So ibig sabihin po nun ay yung bola ko ipinasa sa atin. O yan ha. Ako nandito, ako lagi niyong kasama. Ikaw naman. Ano gagawin mo para mapalapit sa akin, para manatili sa atin? So, move closer to intimacy. Atin yung ating sisilipin ngayon. No? Normally po, in intimacy, we are moved. No? We are moved to worship the Lord. In intimacy, we are moved, no, to do works for the Lord. And intimacy, we are moved. We are moved to be a good witness for the Lord. At yun ang silipin natin, yung tatlong yun, sa mga susunod na Sundays. No? In preparation din, no? In preparation to commemorate the passion, death, and victorious resurrection of Jesus. Alam niyo ba, ilang linggo na lang po, gugunitain na naman natin yung passion, death, and glorious resurrection of Jesus. Paano ba natin hinahanda yung sarili natin? So, yan ang gagawin natin sa mga susunod na linggo po. At dahil po buwan pa rin ng kababaihan, gusto kong tingnan natin ang isang kababaihan na nagpakita ng paano ba, what it means to be intimate with the Lord in worship. Kaya pag-usapan po natin a fragrant worship of God. So let's pray. In the name of the Father, the one who is worthy of our worship, and in the name of Jesus, the one who taught us, tinuruan kami what worship looks like and how worship should be. Paano po ang tamang paraan ng pagsamba? Sabi niya, worship in spirit and in truth. And in the name of the Holy Spirit, the one who spoke, the one who guides us in our worship, we ask for your unction this morning. Hinihin po namin ang inyong basbas, hinihin po namin ang inyong gabay. Higit sa lahat, hinihingi po namin, palawakin niyo pa po ang aming pagnawa, palalimin niyo pa po ang aming pagkakaintindi at pagsasabuhay ng anumang maririnig namin ngayong umaga ito, ngayong sandali na ito. Maging yung mga makakasumpong po nito, later on, Lord, online, we just pray na pag-iyo rin po sila. The same anointing now, here, now, may it be the same anointing there, online. Touch, Lord, lahat na makakarinig ng mabuting balita ay umaga nito sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. 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 Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Parang pigil na pigil. Pag gusto niyo palakpakan niyo lang. Kung ano, that is worship. I think the Lord is the one who moves us to worship. Hindi mapigilan, di ba? Hindi mapigilan. So, tingnan natin, dahil kababaihan, alam mo yung mga nag-iwan po ng mga matitinding aral na sa pananampalataya, admittedly, dahil pong mga kababaihan na nagpakita, lalo na sa New Testament, na pagdating po sa pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya tingnan natin John chapter 12, no? The event which is 6 weeks before Jesus went to His passion, death, and resurrection. Di ba sabi ko, yung chapter 13, mabilis na yan, oras na lang. So itong chapter 12, 6 weeks bago nangyari yung chapter 13. Okay? So ang tagal, 6 weeks, pero chapter 13 up to chapter 19, oras lang pala yun, oras lang. So John chapter 12, so ano yung nauna rito? Si Lazaro namatay, di ba? John chapter 11. At pumunta si Jesus, binuhay si Lazarus. O si Lazaro, or Lazarus. He raised Lazarus from the dead. And then, ito parang siguro, sabi ko, ito yung celebration ba? Or gusto nilang i-honor si Jesus? Or siguro, na maraming siguro, kasi yun din ang sinabi ng mga theologians, maybe they want to honor Jesus. Maybe they were blessed, no, by the event. Or maraming maybe. Pero ano man yung maybe na yun, maganda po yung mensahe ipaparating nitong chapter 12. Lalo na itong 1 to 8. So sabi rito, 6 days before the Passover, now Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, with whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table. 6 days before the Passover, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair.
and the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, a keeper of the money bag. Ito ko nalilito no? Alam na nga na magnanakaw siya, pero siya pa yung pinaghawak ng kanilang no, yung lalagyanan ng pera. He used to help himself to what was put into it. Ayan yung mga bagay na mamamangha kayo kay Jesus, no? The way He gives chances to people. Oops. "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." And Lord, we are blessed by reading or hearing your word. Bless us some more as we meditate on your word. Yan po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. So itong binasa ko po, makikita niyo rin po ito sa Mateo chapter 26, Matthew 26 verse 6 to 13, at sa Luke chapter 14 verse 3 to 9. Mark chapter 14 verse 3 to 9. Sa Luke kasi iba yung sa Luke, no? Yung sa Luke chapter 7, hindi po si Mary na kapatid ni Lazaro yung nag-break ng alabaster jar doon at nag-anoint kay Jesus, no? So, kaya, ba't ko sinasabi yung background? Kasi baka pagka nag-share kayo, ito rin, gaya no. Iba po yung sa Lucas na Maria. Although kasi common name po yan, Mary, Joseph, Judas, yan, mga common name po yan, no, nung panahon ni Jesus. So, iba po yung Mary na yon. Dito, yung Mary maayos. Doon sa Luke, yung Mary po, yun po yung niredeem ni Jesus. No? She was a harlot, yung sa Luke chapter 7. Pangalawa, ito pong nangyari sa John chapter 12, nangyari sa Matthew, sa Mark, ito po yung nangyari sa Judea. Sa Luke naman, nangyari po yun sa Galilee. Okay? Para lang po natin yung context niyan. No, pero ito yung maganda, ang common po niya, okay? Ginawa ni Mary na kapatid ni Lazarus or Mary na isang sinner. No, both acts of anointing Jesus with perfume was an act of love. It was an act of worship. No? Expressed via the act of love na ina-anoint po siya. Okay? At nangyari po ito yung maganda itong nangyaring pag-anoint na ito, nangyari siya nung si Lazaro po ay binuhay, after binuhay ni Jesus si Lazarus. No? Pansinin po ninyo, 6 days away na bago po pumaroon siya sa kanyang, halos 1 linggo na bago siya pumaroon sa kanyang pagpapakasaki, ay naganap ito. Sabi ko nga, itong natin, pansinin niyo po ito. Sabi nung huli nating mensahe last week, ang intimacy with God. We move closer to God in intimacy. Ito makikita po natin, the result of intimacy with God, ito kita natin dito sa verse 1 to 2. No? Makikita niyo po dito, intimacy is translated una into worship. Yan. Represented by Mary. Pangalawa, intimacy with God is translated into work or serving. Represented by Martha. Di ba si Martha talaga, siya, servant heart talaga siya. Nakita niyo dyan, Martha serve. Di ba nasabon na siya sa Luke, sinabot siya, pero dito, naglingkod pa rin siya. Yun talaga yata yung giftings niya, no? Okay, and then nandyan si Lazarus, no, representing witness. Everyone say witness. Okay, so sabi po ni Warren Wiersbe, Christian life, no, is seen through our worship. It is seen through our works for the Lord, done for the Lord, done through the Lord, and it is seen through our proper witness. Sabi mo, witness ulit. Okay? So yan yung iisa-isayin natin in preparation po sa Resurrection Sunday. So unahin natin po yung worship. No, worship. Yan, moving closer to God in intimacy, it all involves intentional acts of love. Sabi ko nga sa inyo yung ginawa ni Mary na kapatid ni Lazarus at yung ginawa po ni Mary na sinful woman sa Luke, no, it was both an act of love. No? Gratitude in expressed in love, no? And worship. And for the Lord, it was fragrant. Mabango, hindi dahil sa ibinuhos,
No, hindi dahil sa ibinuhos na anointing oil or perfume, kundi because doon sa intentional na ginawa. No? Makikita po natin dito. So, that being said, if a Christian life should be marked, kailangan we are moving in intimacy with the Lord, expressed through worship, expressed through works for the Lord and of the Lord in our life and of being a witness. Paano bang gagawin natin? So, tingnan natin. In worship, alam niyo ba na when we worship the Lord full-heartedly, sabi ni Jesus, worship in spirit and in truth, ang bangong handog po yun kay Lord. Kaya nga dito, when we open the service in praise and worship, hindi mo kayo tataka bakit ang opening ng service ay hindi mensahe. Lalong weird kung ang opening ng service ay offering. Na-imagine nyo, kasi tayo muna tayong lahat at tawag-offering tayo kay Lord. Ano po? So, ang opening po ni, syempre, there's prayer and there is praise. Bakit? We offer to the Lord a fragrant love through our worship. Kaya pag-usapan natin, ano ba yung fragrant love na yan? Translated through our worship. Na pinakita po ng isang kababaihan, si Mary, na kapatid ni Lazarus. Unang bagay, one thing about fragrant worship of the Lord, ito po ay isang kilos. It's an act. Everyone say act. With a cause. Meron po yung halaga. No, meron po yung, yung sabi, pag naisip natin yung cause, bayad eh. Pero kahit anong iwas natin, meron talaga eh. No? It will cost us something. Dito po, it will cost us clapping for the Lord. No, when we worship the Lord, it will cost us opening our lips to the Lord. It will cost us, yung mga intense mag-worship, talsik laway to the Lord. No, kaya nga maganda sa harap ka, hindi sa gilid, para matalsikan mo ng laway katabi mo, no, okay lang yon. Kaya lang, post-pandemic tayo. No, kidding aside, it will cost us something, it will cost us many things. No? And when we go to Sunday service, it will cost us na masahe ka dito. Iba-iba yung pinanggalingan natin. May galing po Pinangonan, may galing po Angono, no? May nanggagaling pa ng Kainta, may nanggaling ng Antipolo. Okay? So when we come before the Lord in worship, it costs us something. Financially, it will cost us something. Physically, it will cost us something emotionally. No? Kasama po sa pagsamba sa Diyos yung damdamin. No, damdamin. Kaya we don't dismiss emotions kasi it's the way we connect with the Lord and it's the way that the Lord connects with us. No? Pag napupuspos tayo. So, it is costly. It is costly. Sabi mo, it is costly. No? Hindi lang dahil kasama sa worship yung nagta-tithes and offering. Bukod doon, may halaga ito. No? May halaga. And a fragrant love for God is extravagant and lavish. Ito yung pinakita ni Maria na kapatid ni Lazaro. No? Ito ay extravagant, malaki. No? Lavish, sobra. No? Sobra. No? Sobra, sabi mo, sobra. Sobra, talaga. Tingnan niyo po rito, sinulat po ni John, the beloved, pure nard. Tapos, hindi siya uminturon, an expensive perfume. No, tinignan ko po ito raw ay isang mamahaling uri ng extract galing India, so imported. Di ba? She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Alam nyo, yung ano po, may kaibigan tayo, no? Si Pastor Ronald Walmisa. Pag pumupunta po siya sa Qatar, yung may kapatid siya doon, ilang beses po nagpasalubong siya sa akin, anointing oil. Tapos may 2 beses siya nagpasalubong sa akin, yung ano po, oil, fragrant oil galing Qatar. Yung pala yung pabango nila doon. Hindi po yung ini-spray na alcohol na blood. Kikiligin ka dahil ang lamig. Uy, lamig. No? Yung oil. At iba po yung amoy, concentrated. No, concentrated. So, ginagamit ko yun. No? Ginagamit ko siya, iba yung amoy. Kaya baka mapagkamali, meron ba karabo dito? O, si Pastor pala yung nagpahid, ano? So, yun po yun. Yung oil. Expensive oil po siya na pampabango. So, it costs something. No, it costs something. Sino po yung nag-compute na mahal yun? Siguro hindi mapapansin ni John kung hindi sinabi ni Judas. Kasi sinabi ni Judas, talaga si Judas, ano?
Sabi niya, bakit pa hindi nila ibigay yan sa mga mahihirap? Tingnan nyo, pag binenta yan, 1 taong sweldo yan. Oh, imagine, 1 taong sweldo. Diba? Gaano man kaliit po yung sweldo natin. Kung times 12 mo yan, malaking halaga po yan. No, malaking halaga po yan. And now, yung mga researchers, they have an idea. Siguro mayaman yung pamilya ni Lazaro. Maraming siguro. Or siguro may ibinenta si Maria, pwedeng heirloom, no? Heirloom, no? Pwedeng alahas na pamana ng magulang. The point is, it cost something for her to do something marvelous for Jesus. No? To express her worship through extravagance and lavishness. So may halaga. Sabi mo, may halaga. Kapatid, yung palakpak mo, may halaga kay Lord yan. Kapatid, yung pagsigaw mo, yung pag-awit mo, yung pagpuri mo sa Diyos, may halaga sa Diyos yan. Ang tanong, gaano kabango, gaano kahalaga yan? No, I'm not saying na nag-toothbrush ka ba, nag-mouthwash ka ba, habang kakanta ka, no, mabago yung hininga. Hindi. Ang ano ba, yung bang biniburn natin na fragrance to the Lord, gaano kahalaga? Pangalawa, gaano kabango? So let's check on ourselves, ano, gaano ka-extravagant, gaano ka-lavish yung ating worship. Kasi si Maria, kaya sinabi ni Jesus, matatandaan yung ginawa niya. Kasi minodelo niya no, what extravagant worship should look like before the Lord. So it is extravagant. Pero meron pa. No, kasi nga intentional and it cost something. Ano pa? What cost Mary when she showed fragrant love via worship of Jesus. Ito pa, a fragrant love for God is sacrificial. Sabi mo, sacrificial. O sige, yung tithes and offering po, it's sacrificial. Kasi yung hinulog po ninyo, maaaring pambili nyo pa ba yan sana ng ganito? Pandagdag sana na pambayad sa ganito. Okay? So that's sacrificial giving. Pero bukod dun sa sacrificial giving, marami pa pong sacrifices na ginawa si Mary, which was done previously in the Old Testament. Pinakita ito ni David, a man after God's heart. 2 Samuel 24-24. No, 24-24? Yan, di ba? Nung nagkamali sila, dinadala nila ng Ark of the Covenant, may humawak, namatay, kasi ano lang, Levite lang dapat ang pwedeng humawak doon. So nilagay nila doon sa bahay ni Arauna, and then sabi ni David, sige, ganito, i-correct natin. Gagawa ako ng lugar para dito. So diyan na muna. So sabi nung, kasi nabe-bless yung household So sabi niya, Lord, sige. Sabi niya kay David, my king, sabi niya, kung gusto niyo, kunin niyo na po yan. Ibibigay ko na po yan kasi labis-labis pa yung, yung pagpapala. Pero ayaw ni David, ayaw niya libre. Sabi niya, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. So makikita natin dito na it cost David something to prepare a place to the Lord. Ayaw niya magsakripisyo kay Lord ng walang bayad. Okay? Nang walang cost para sa kanya. And that is a sign of a heart after God, no? Na we will give something sacrificially to the Lord, not just money. And Mark chapter 12 verse 42 to 44. Maging sa paghahandog, no? Natawag yung pansin ni Jesus Sabi tinawag niya yun. Tignan mo yung nag-o-offering doon. So nakita niya may isang byuda na yung dalawang maliit. Wala na po yata ngayon yung barya na, naalala niyo yung kulay copper na 5 ba yun? 5? Yung may butas. Meron na itong uli, di ba? 5. Naalala ko, alam niyo, ba't yung driver ng jeep, minsan, nagbayad ako, para ma-dispose ba? Yan ang pinayad ko. Alam mo, ginawa niya, pinipitik niya palabas ng jeep. Ginaganon niyo. Kasi bakit? Walang halaga. So, ganun dito, no? 2 very small copper coins. Nung binabasa ko ito, yun ang naalala ko, yung si mamang driver na ginaganon yung 5. Siguro kasi kumakalansing, no? Tingnan nyo, ang word niya, only a fraction of a penny. Alam niyo ba, ang penny, yan yung pinakamaliit na denomination sa US
So, ibig sabihin, a fraction pa lang, di ang liit ng halaga nun. So, kusing, isang kusing siguro, fraction of a penny eh. Kasi yung 5, limang kusing yun eh, di ba? Hindi na alam ng mga bata yung kusing. Si Johnson natatawa, hindi mo na alam yung kusing, hindi mo inabot yun eh. Sino nakaabot nun? Yung kwadrado pa? Nahalata yung edad namin ni Ate Lulu eh. Saka si Ate Lila, nahalata yung edad, Yung iba dyan, ayaw magpahalata na meron na inabot. Sige na nga, kami na nga lang nakaabot doon. Pero tingnan nyo, tinawag ni Jesus yung disciples niya, tapos sabi ni Jesus, tingnan mo yan sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than the others. Bakit? Ayun, they gave out of all their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on. Kumbaga, hindi po masama yung mga may surplus na nagbibigay. Kasi nga, nagbibigay eh. Pero sinabi niya, itong isa mas nangangailangan pero nagbigay pa din. Nagbigay pa din. Minsan ganun na yung kakapusan po, yun ang pumipigil sa atin para magbigay. Pero ang tawag po doon, pagiging tapat, kahit kapos, kasi ito yung ating usapan, Lord, at pagtitiwala. Sige, Lord, sacrificial giving. Kaya nga, paalala, side note muna, yung mga laging nagkiklaim na, my God will supply my needs according to His riches in heaven. Ang konteksto po noon ay konteksto ng sacrificial giving. Dami nagkiklaim nun, tapos natin minsan, Pastor, bakit hindi yata totoo na my God will supply my needs? Bakit ganon? Ang tanong ko, sacrificial giver pa ba? Kasi yun ang context po nun eh. Paul was impressed, Paul was blessed by the sacrificial giving of the Macedonian believers. Kaya dineclare niya, my God will supply all your needs. In support po yan sa nangyayaring famine noon. Kaya sinabi niya yun. Okay? So side note lang yun. But, balik tayo, di ba, it will cost us to give God a fragrant love, a fragrant worship. And it is sacrificial. Sacrificial. Ano pa ba? A fragrant love for God is personal and unashamed. Pinakita ni Maria yan. Personal, hindi siya tumawag ng alipin. Hindi ka. Gawin mo yan babasahin ko yung paa, punasan mo ng buhok mo. Hindi ganon. Anong ginawa niya? Pinuhusan niya mula ulo hanggang talampakan. Imagine niyo po kasi yung pinapahid lang po yun yung Easter. Pero sabi nila, hindi rin ito sinabi pero sa Matthew or sa Mark yata yun, mula ulo binuhos hanggang talampakan. So imagine po si Jesus, basang-basa ng oil pero ang bango-bango sigurado nun. So, dito, it is personal and unashamed. Ano yung unashamed, Pastor? Hindi siya nahiya sa ginawa niya. Kasi, first things first po, gathering po yun ng mga kalalakihan. Knowing the culture din, ang mga babae po, sideline lang po sila. Okay? I think binanggit ko yata ito doon sa, hindi ko alam kung no Friday or doon sa time of refreshing. Ang mga kababaihan po noon, ang kanilang tungkulin po ay household. Pagpapalaki ng mga anak, pamamahala ng kabahayan. Kaya nga sila po nasa gilid lamang. Kaya nga sila hindi po kasama sa census. Hindi sila counted sa census. Okay? Pero sila po ay katuwang. So dito gathering ng mga kalalakihan. Kaya nga sa sa loop na iskandalo yung mga kasama ni Jesus na kumakain, may-ari ng tahanan. Kasi babae na nga, nilapitan pa siya, hinawakan pa siya. Pero si Mary, he was not ashamed. And for her fragrant love expressed through worship of the Lord via the anointing of Jesus. Was personal and she overcame the feeling of shame. John chapter 12, balikan natin. Tingnan niya, expensive perfume, poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her towel. Wipe the feet with her skirt. Hindi, hair. Alam niyo, I'm glad na sinulat po yan. Bakit? Kasi sa kultura po nila, mga lalaki lamang po na asawa, mga asawa lamang po ng mga babae ang nakakita na kalugay yung buhok.
No, imagine ko, nung panahon nila po, nakatali yan, nakabalabal, nakabelo. No, kasi nung panahon po nila, husband lamang ang pwedeng makakita ng buhok ng babae. So, ibig sabihin, pag single, hindi pwedeng expose yan. Alam niyo po kung sino yung mga naka-expose ang buhok, nakalugay? Noon na, hindi ngayon na. Sabi mo, noon. Noon po, hair that was unkempt o nakalugay po, ang association po niya, loose yung character ng babaeng yun. Okay? Loose. And normally po, it is associated with harlots or prostitutes. Okay? Noon yun na, baka mamaya standing, nakatali na yung mga buhok. Kultura po nila yon. Okay? Kultura po nila yon. No? Sa isang banda po naisip ko, nung binabasa ko ito, nung ginagawa ko yung mensahe, oo nga, no? Di ba, iba yung dating ng mga asawang lalaki, iba yung dating pag ang misis natin ay naglugay na ng buhok at nakaayos, di ba? Lalong gumaganda sa ating paningin. Di mahaba ang buhok kasi hindi pwedeng ilugay yung maikli ang buhok eh. Kaya nga iba, naglalagay pa ng extension eh. No, pero Mary was not ashamed to put down her hair. Yan. Ibig sabihin po nito, she modeled worship. Yan. She modeled worship, expressing humility and intimacy. Yan. So yung kung may pagkababaang loob at pagpapalagay ng loob, mapangmag po sa Diyos yan. Kaya nga po yung pagpalakpak, pagsigaw, pagluha, no, while worshiping, if we are moved by the worship to cry, then natatouch tayo ng presence ni Lord, cry, huwag mong pigilan yan. No, kasi that is tears of joy. Those are tears of joy. Tears of gratitude sa magandang ginawa ng Diyos. Tears of gratitude sa pag-iingat ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. No, dito hindi nahiya si Mary. Hindi nahiya siya. At bukod doon, ano pa, yung buhok na yon na napakahalaga, ginamit niya pa yon, no, to honor Jesus. To honor. Tingnan po ninyo, binabanggit ni Pablo, 1 Corinthians chapter 11, verse 15. If a woman has long hair, it is her glory, for long hair is given to her as a covering. So yung pala, ganun kahalaga. Kaya pala, hindi kanina, iniisip ko habang nag-worship tayo, oo nga, may isang incident, kinahid yung balbas, saka parang kinalbo yata, yung mga tauhan na pinadala ni David. Kahiya-hiya para sa kanila kasi nga for them the hair is the crown, no? Crown. At lalo na sa kababaihan noon, no? So again, unbound hair exposes the character of a woman noong panahon ni Jesus. So para ibabailugay niya yon, in-overcome niya po yung embarrassment na may isipin yung iba. Hindi niya inisip yung inisip ng iba, ang mahalaga sa kanya, ano yung iniisip ng pinaglilingkuran niya. Hindi niya po inisip yung comment ng ibang tao, ang inisip niya po ano yung nararamdaman ng object ng kanyang pagmamahal, ng object ng kanyang worship. No? Kasi po, when we are giving the best to God, maging handa po tayo. Sabi mo, handa. So when we give God the best clap offering, when we give God the best offering, when we give God the best praise, the best worship, be ready to be misunderstood and criticized at some point. Lalo na pag hindi sasamahan natin, no, dito sa corporate worship. Diba? O diba, kinwento ko na sa inyo dati, nung bago-bago si Pastor, nagba-Bible study kami sa Mega Mall, sa food court. Nung natapos na, magpe-pray na, may pagkain na, mag-pray tayo, tapos pag-pray din yung food. Ang tagal mag-pray nung nagba-Bible study sa amin, yung nagdi-disciple kay Pastor. So si Pastor nung una nakapikit, maya-maya na-uncomfortable na kasi alam ko maraming tao, tapos tapos tinagtitingin na siguro kami. Gaganon ako. Pero hataw lang ng pray yung kasama namin. Bakit? They are giving God the best thanksgiving. Thank you po sa aming gathering dito, sa food court. Thank you po sa food ng aming kakanin. No? Una ko po na-encounter yan nung hindi pa po born again si Pastor. May kasamaan po ko sa office. Yun nga si Kuya doon, na taga Church of Blessed Evergreen. Pansin ko yung tuwing lunch break or kaya merienda, may merienda kami.
Kala ko magpapasalamat lang pagka yung tanghalian kasi nga masaganang tanghalian yung kakainin mo. Pero hindi, napansin ko kahit biskwit ang hawak niya, magpapasalamat siya muna kay Lord. So kay biskwit, kay kanin at ulam, magpapasalamat kay Lord. Magpo-pause mo ng ganun. At napansin ko rin kahit saan, kantin, sa cubicle, Bakit? Yung pong mabangong pagmamahal na binibigay natin sa Diyos in worship and praise, it overcomes shame. It overcomes criticism. Okay? It overcomes criticism. Dahil tandaan po natin, pag binibigay natin ng mabuti at pinakamaganda para sa Diyos, maging ready po tayo na hindi maunawaan. Maging ready po tayo na, ma-criticize. Tingnan niyo si David. Binalik na nila yung Ark of the Covenant sa Israel. So David gave his all. Buwis buhay na pagsamba ang ginawa niya. Nagtatalon, hari ng Israel, meron siyang linen ephod. Sa kakatalon niya, nauupo na. Diba? Nasubukan niyo na ba yung sa pagpe-praise and worship mo, nalalag ng tantan? Wala naman, nakasinturon tayo Pero yung buwis buhay siya tingnan niyo. Pero anong nangyari? Michal, daughter of Saul, watched from a window, and when she saw King David leaping and dancing for the Lord, she despised him in her heart. Okay? Hindi pinansin David. Sumilip siya. And na-imagine ko na ito, habang nagtatalon siya, napadaan siya sa bahay nila, nakita niya nakasilip sa bintana yung misis niya, tapos kita niya siguro, gusot ang mukha, parang pasas. Tignan mo yung katabi mo, gusot ba yung mukha ngayon? Hindi na ako titingin. Di pastor, biglang umiti biglang umiti ganun, hindi, joke lang. So, napansin niya, pero tuloy-tuloy pa din siya. So, after nung nailagak na po yung Ark of the Covenant, yung sa resting place ito, yung Tabernacle of David, tolda, na may 24/7 na praise and worship, hinati niya po kasi yung mga Levites, na may duty sila doon, na mag-minister before the Lord 24/7. Yan, bumalik na siya sa bahay nila. Pero bago siya bumalik, binless niya yung congregation by giving them bread and cake. So namigay pa siya. And then umuwi siya sa bahay. When David returned home to bless his household, ito na, yung kanyang misis. Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has distinguished himself today, disrobing in the sight of slave girls of his servants as any vulgar fellow would be." So, kinriticize na siya. Nung una, hindi maintindihan. Hindi ko maintindihan yung asawa ko. Hari ng mga hari. Ba't ganyan kumilos? Diba? Alam niyo, di ba yung mga royalty may protocol yan? Diba? Diba? Yung kinwento na nga si Meghan Markle, nauna siya kay Queen Elizabeth. Ano pala yun? Breaking protocol pala. Hindi ka dapat mauna sa reyna. Diba? Even in Japan, yung emperor, meron din protocol yan. So, in the presence of royalty, there are protocols. Pero dito, David broke protocol. Bakit? For a higher protocol before the Lord. Alam niyo, kung it's for the Lord, it's always a higher cause. Cause. So, sinabi dito, ano sinagot ni David? It was before the Lord who chose me rather than your father and anyone from this house. When he appeared to me, appointed me ruler over the Lord's people, Israel. I will celebrate before the Lord. Yan. So mga kapatid, alalahanin po natin, giving our best to God is fragrant love for Him. And giving the best for God, it is always costly. And giving the best for God, we overcome shame, we overcome criticism. Hindi natin iniisip yung iisipin ng iba, ang iniisip natin, yung iniisip ng Diyos, yung nararamdaman ng Diyos sa binibigay natin worship sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Yan po. So it costs something. Yan. And because it costs something, may impact ito. A fragrant worship of the Lord has an impact sa tao at sa paligid nito. Okay, ulitin ko, it has an impact on people and the environment, sa paligid. Makikita natin, yung obvious na fragrant love na pinakita ni Mary, sister of Lazarus, it filled the surrounding places. Hindi lang kay Jesus. Naamoy po, di ba? Naamoy. Balikan natin yung John chapter 12.
Sabi diyan, the house was filled with the fragrance of the perfume. Tanong mga kapatid, when we worship the Lord, napupuno ba yung paligid ng kabanguhan ng ginagawa nating pagsamba? No? Gaano kabango ito? In such a way that the place is filled with the fragrance of what we are doing. No, kaya nga, ang lagi kong paalala dito, hindi lang natin inararaos yung ating praise and worship. Hindi lang natin inararaos yung ating pagsamba sa Diyos. Bakit? Supposedly should be fragrant. No? Mabangong handog dapat sa Kanya. Minsan may hinahandog po kay Lord, filthy rags. No? Filthy rags. But makikita natin dito, a fragrant love for God stirs up people, not just places. No? Hindi lang po lugar, kung hindi yung paligid. No? Paligid. At hindi lang yung paligid, pati tao. No? Dalawa po yan, it stirs people up positively, it stirs people up negatively. O, di ba, pagka may buwis buhay pag sumasamba kay Lord, may mag-iisip yan, ang arte naman nun, okay? Sige, bahala ka dyan. Meron naman sabi, nakaka-bless yung pag-ano yun, paano ko kaya magaya yun? O, di ba, ganon? Di ba, kwento ko sa inyo noon, nung mga unang buwan ni Pastor, sa Church of Bless, JLH pa noon, kinatiming ko na, by this time, last song na sila. Ay, this time, prayer na yan. Kaya pag nag-extend po yung praise and worship, naku, hindi pa tapos. Naku, hindi pa tapos, no? Kaya, si Pastor ngayon, magbibigay ng worship na hindi pala fragrant kay Lord. Buti na lang po, I came to CSB, that was, April. Pagdating ng youth camp, tagal din pala, April, 6 na buwan din pala halos, The following year, January 2004, iba na mag-worship si Pastor. Bakit pinatagpo si Pastor ni Lord sa camp? At doon, sa pagkakatagpo niya sa akin, ang worship kay Lord, mabangong handog. Yung mabangong handog na yon, may effort. Yung mabangong handog na yun, intentional. Yung mabangong handog na yun, will cost me something. Ang tanong sa atin dito ngayon, are you willing not to go through that? If you are willing to go through that, asahan mo kapatid, no, it will impact the surrounding. It will impact people. No, kasi it stirs up the environment and it stirs up people. Tignan niyo po si Judas. Ayan, siya yung unang na-stir up negatively. Malamang marami pang nag-react eh. Kaya lang ito lang yung napansin talaga ni John na matindi. Hindi naman to, kasamahan pa namin. Na-imagine ko po ba, sabi ko, ba't kaya si Judas lang ang kanyang sinabi? Hindi si Simon the leper na may-ari ng bahay, na bakit ito lang? Eh kasi tingin ko, nahiya siya sa sarili niya kasi kasamahan pa namin nag-criticize. Nahiya siguro siya. Eh, tumutuloy kami sa bahay nila. Di ba, bumibisita sila kasi si Jesus malapit doon sa tatlong magkakapatid eh. Di ba? So kaya, sabi ko, kaya sinulat ni John the Beloved. Si Judas talaga. Ayan. Ganun. Why wasn't the money given to the poor? It was worth a year's wages. By the way, kaya, paglilinaw lang, Jesus was not anti-poor. Okay? So, hindi po siya against sa pagtulong sa mahirap. Okay dito. Kasi inuna siya. Pero ang punto nito, ano ba yung pangangailangan ng present ngayon? Present condition. Okay, sabi niya nga, the poor you will always have with you. Yan. So sa Luke chapter 7, makikita natin. Pharisees naman, ito yung sinful woman. Sa sobrang pagmamahal at sa sobrang pasasalamat niya, dahil kinatagpo siya ng Diyos, kasi noon outcast sila eh. Okay, so nilagyan niya ng alabaster jar, nilagyan niya si Jesus ng perfume, pinunasan yung, binasa ng luha, yung kanyang paa. Ayun yung makikita yung difference. Ito, binasa ng luha yung paa ni Jesus. Dito sa kabila, hindi, inanoy lang. Tapos sabi nung Pharisees, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Minsan po, pag tayo ay naghandog ng mabangong pagsamba sa Diyos, ganyan naman yung paglabas ng church, makakanin tayo ng gano'n, no? Paano natin i-deal yun? Dalawa po. Kung sinasabi niya po ay totoo, magbago. Okay? Ganyan naman yan eh. Pero masungit naman yan pagkataas ng service eh. Diba? Ano gagawin?
bahala ka, basta mag-worship pa rin ako. Bahala ka, magsusungit pa rin ako mamaya. Hindi yun. Kasi sa katabi mo, hindi ganon. Pag totoo, magbago. Pag hindi totoo, tuloy lang. Diba? Ganun lang po. Ako po, I have that principle in life. Diba? May nag-prophesy, tapos yung prophecy niya, binitaw, hindi niya sinunod yung sinabi, yung binigay that when you prophesy what is good. No, pagka negative, tawagin mo siya, o kaya prayer item. So pag ganun, I take it as a warning. Babantayan ko na yung sarili ko. No, I will not take offense. Pero pag totoo naman, sorry Lord, baguhin niyo po ako dito. Ganun lang. So, dito, no? Hindi naman siya na, minsan ganun. So kung di totoo, hindi tuloy. Kung totoo, magbago. Sabihin mo, kung totoo, magbago. Kung hindi totoo, tuloy. Yan, sabi nga, paborito nga ni Ate Helen yung tuloy-tuloy. Yan, tuloy-tuloy. Nakapataas ng kamay sa likod si Ate Helen. Ganun lang, ano? Kasi mga kapatid, tandaan po natin, a fragrant love and devotion to God touches people and places. Yan. Nakahaplos po niya at na-influensyahan po niya. May effect po yan sa kapaligiran. May epekto po yan sa tao na nakapaligid. Nahahaplos po yan. Ngayon, ito, di ba dito po sa Church Sobres Taytay, we walk in God's love and share that love to others. Ang gusto po natin na revival, national revival. Na-imagine niyo po ba na kung sa tahanan natin ay puno po ng pagsamba sa Diyos, how the household will be touched by the fragrant worship. Paano mababago po yung kondisyon sa tahanan? Pag ang pinapakinggan natin ay hindi lang puro awit ng kabiguan. Puro awit po ng pagtataksil. Nakapanood na namin, usok-usok po yung mga kantang infidelity, di ba? Di ba? Kasi nakakalala po ng mga kanta ni Imelda Papin. No? Saka yung yung kanta, isang babalikan, isang iiwanan, di ba, ng haliwa? Sige, i-advance natin yung mga kanta ni Whitney Houston, Saving All My Love For You. Di ba, kanta po ng infidelity yun. Baka po kinakanta nyo, pag karaoke, bigay na bigay pa. Tignan po natin yung lyrics na kinakanta natin. Opening line pa lang dun A few stolen moments is all that we share. Di ba? Kung mag-asawa yun, ba't stolen moment? Pastor, baka naman may anak. Sige baka may anak. Sa sunod, you got your family. Di ba? So, ingat po tayo sa inaawit. Yan po yung reason why we advocate na punuin natin yung sarili natin ng worship songs po. Yung tahanan. Bakit? It affects and touches the place and the people. And the people. Kagabi po, share ko lang, kagabi lang po. May blooper si Pastor. Ako po yung nagre-record nung klase namin. Nasira yung file. May naghahanap na. Ginagawa ko po yung na nabalisa ako kasi nahiya ako na, paano ko sasabihin ko na nasira yung file. May nagtatanong na rin. Nagtatanong na yun. Minsan po talaga ang daming pagtatanong at nagalit kung hindi na-upload. So, long and short of it, sige Lord, tulungan niyo ako ma-overcome yung naiisip kong shame. Yan. Paano po na-overcome? Worship song. Sabayan ng worship song. Namnamin yung worship song. And kumalma po. Kumalma. I had peace in my heart. I had peace. Lord, lakihan niyo pa po yung container ng emosyon ko para matanggap ko pa ano man po yung maririnig ko. Okay? Bakit? Fragrant worship, fragrant love expressed through worship to the Lord touches people. At gaya ng pabango, pag nag-spray ka, tinatamaan ng ibang tao. Subukan niyo na pong kamayan ng isang tao, pagkatapos mong kamayan, bango ng kamay ko Kasi bango ng kamay niya. Di ba? O napadikit ka sa isang mga guys ingat na mamaya mapadikit kayo sa girl, yung misis, kanino pa bang yan? Ay, may dumaan lang. Sigurado yun lang na may dumaan lang. Kasi pabango po talaga kumakapit. And that is the effect of fragrant worship, kumakapit po sa paligid at sa tao. Amen? So palakpakan natin ng Panginoon. So may impact. So intentional na siya, may impact pa siya. At panghuli po, it is always a priority. And it makes God a priority. Sabi mo, priority.
Okay, tingnan natin dito Sinabi ni Jesus, huwag mo na siyang abalahin. Tigilan niyo na yan pag ano niyo sa kanya. Bakit? It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you. Sabi niya ganon. But you will not always have me. Hindi po yan dahil mamamatay na siya. Kasi eventually mabubuhay din siya Pero he was speaking about his death and eventually resurrection and ascension. Kasi di ba after namatay siya 40 days, umakyat na siya sa langit. So hindi na nila makakasama si Jesus physically. Physically. Pero yung mga mahihirap, yung kahirapan ng buhay, yung paghihikaos, nandiyan pa rin. Bakit? Kasi po, yan ay consequence ng kasalanan sa Garden of Eden. It was the consequence that we have to bear, no? Habang nandito tayo sa daigdig. So dito makikita natin dito, Mary prioritized Jesus. Yung pera na sinasabi ni Judas, na sana ipinamigay na lang sa mga tao, inalat niya muna para kay Jesus. Para i-anoint si Jesus. So dito, ano ibig sabihin yan? When we give priority to God, sabi nga kanina natin, Jackie, hindi po option ng Diyos, siya po lagi ay choice. Dapat po, siya lagi ay choice lang. Hindi po siya kasama sa pagpipilian, kundi siya po lagi napili na dapat. And what we prioritize, we value. Or what we value, we also prioritize. Vice versa din. Tandaan po natin kung ano yung inuuna natin sa isang araw, yun po yung mahalaga sa atin. Yan, time and time again, that's corrected by the Lord. Kaya nga, maganda alarm clock, hindi po cellphone. Kasi cellphone, pag tinignan, pag inok mo, in-snooze mo, minsan titignan mo na kung ano, kumusta na yung message, ilan na yung likes, nag-PM na ba sila, di ba? O kaya kung ano man, bago mag-pray, yun muna. So what we value, we will prioritize. And when we prioritize something, we place value on that person, or that thing, or that place. Okay, tandaan natin yan Pinakita ni Maria, what should we do to a person we value, we prioritize. Bahala kayo, ano yung gusto niyo sabihin, mahal ko ito Nag-uumapaw sa kagalakan at pasasalamat ng puso ko Bahala kayo, ipaprioritize ko yung pagbibigay galang sa Kanya. So, express love. Ito pa isang magandang Ito yung magandang pinakita ni Maria. Dito, tingnan niya. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Kasi sinabi niya pa, she should save this perfume for the day of my burial. Alam niyo po, yung mga ina-anoint po, bakit po fragrant oil ang ginagamit? Kasi hindi yata nila iniimbalsamo. So that is to suppress the decomposition odor. Yung amoy po ng pagkakaadnas. No, kaya ina-anoint po nila ng oil. Isa yun sa dahilan lang. Isa sa mga dahilan. So dito, ano pa yung isang magandang sinabi ni Ano pa yung isang magandang sinabi ni Jesus? Inuna niya ako Kasi pag tagal-tagal hindi niya na ako makakasama. Yan. Ano ba ibig sabihin nito? Express love to people we appreciate while they are still with us. Okay? So yung nakanood po ng 7 Sundays na movie. 7 Sundays? Okay, hindi po lahat. Sige, nasa Netflix po yata siya. So, pahiramin niyo po ng Netflix account para mapanood. Storya po yan ng isang tatay na na-diagnose, meron siyang lung cancer, pero misdiagnose pala. Hindi ko alam, baka napagpalit yung x-ray. So, ang alam ng mga anak niya, mayroon na siyang stage 4 lung cancer. So, bilang may araw niya. So, ang estimate, dahil terminal na, 7 weeks na lang siya. Or basically for 2 months. 2 months. So, anong ginawa ng mga anak? So, dati hindi nila dinadalaw. No? Kasi nga, layo ng bahay, may kanya-kanya na silang pamilya. Ngayon, linggo-linggo, pumupunta sila. Diba? To spend time. Hindi ko makalimutan na eksena doon, yung kondisyon ng tatay. Tumitingin sila ng ataon. Grabe, kakakilabot, kasama nila tumitingin ng ataon. Kasi sinabi niya doon sa punerarya, ganito gusto ko linggo-linggo, magbigay kayo ng eulogy sa akin. Anong sasabihin nyo pag nakahiga na ako dito sa pinili kong ataon? Tatay naman, nag-resist po yung mga anak nila. No? Pero alam nyo, in a hindsight, ganun pala dapat.
Diba? Sabihin na natin habang naririnig, sabihin na natin habang nararamdaman pa yung pasasalamat at appreciation. Last Sunday po, maraming salamat doon sa mga nag-appreciate kay Ate Len because of the, Pastor's Wife Appreciation Month din pala. Ano yung sinabi niya ron? Salamat po na sinasabi niya habang naririnig ko pa. No? Case in point po, habang andyan pa po yung mga pwede nating pagbigyan ng ating pagmamahal, yung pwede natin bigyan po ng appreciation, let's appreciate. Let's appreciate each other habang naririto pa. Huwag maging madamot. Kaya nga di ba, in Church So Blessed, we declare, blessing. We declare blessing. Nga ba nandyan? Pero tao sa puso hindi yung hindi tao sa puso. Ramdam naman natin yan Diba? So express love. No, minodelo niya po yan Yung pagbibigay ng pagmamahal, pagbibigay ng appreciation, yung pagbibigay ng halaga, pagpapahalaga, habang andun pa. Kasi yung ginawa niya, ginagawa yung sa bangkay. Yung ginagawa sa bangkay pero yung ginawa niya sa buhay. So naramdaman ginawaan niya ang kabutihan na yun, yung kanyang pagmamahal. And it was appreciated. Okay? That being said po, God responds when we value His presence. Yun po yun When we prioritize God in our life, He responds. No? Pag binavalue natin yung presence. Ganon din po tayo. Alam niyo po ba yung presence natin, gift po yan sa ibang tao. Right now, your presence here is a gift to each other. Yung mga naglingkod dito, it's a gift to me. Kasi bakit? Katuwang po kayo nag-minister. So let us value each other's presence. Bakit? Mahalaga yan Mahalaga yan. At lalong mahalaga ang presence ni God. Okay? And God responds when we value His presence. Kaya pag nandito po sana tayo, we value His presence. We fix our eyes. Kaya sinabi po natin Jackie last week, we fix our eyes on the goal, but also we fix our eyes on the giver of the goal. Bakit? He will respond when we give priority to His presence. Matthew 26 verse 8 to 10. Tingnan nyo, when the disciples saw this, they were indignant. Ayan na naman, yung babae, tingnan na lang, si Maria, this perfume could have been sold. Sabi ni Jesus, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing for me. Tingnan nyo, Jesus responded by defending Mary. Jesus responded by appreciating Mary. Jesus responded to the extravagant, lavish love shown by Mary by defending Mary. Diba? So sulit na po yung kahihiyan na inabot niya. Sulit na po yung gastos na binigay niya. Sulit na po. Sobra pa. Bakit? Pinagtanggol po siya. Bakit? In-appreciate yung kanyang ginawa. Ano ba tinawag? She has done a beautiful thing to me. Yung babae po na narinig ni Jesus sa Luke, sulit na po. Bakit sinabi niya? Habang panahon, matatandaan yung ginawa niya. Diba? Hindi lang in-appreciate, in-affirm pa ni Jesus. Yung ginawa niya yan, magiging aral at matatandaan niyo yan. So dito mga kapatid, we offer fragrant love to God when we put Him first in our life. And it is appreciated by the Lord. Amen? So yan mga kapatid, again, worship, work, and witness. When we worship the Lord, we offer fragrant love to Him. And in fragrant love po, tandaan natin, ito ay pagkilos na may halaga. It will cost us something. And itong pagkilos na ito may impact sa lahat. Tao at paligid. At yung pong ating fragrant worship kay Lord, our love for Him expressed through fragrant worship, it makes God a priority. It shows that we prioritize God over everything and anything. Naririto po kayo ngayon kaysa nasa mall. Naririto po kayo ngayon kaysa naglalaba because you saw that God should be prioritized. Amen? So that being said po, itong gusto kong iwan na tanong ngayon, or later on, may padadala pa po akong connect guide. Pero sa ngayon po, pag-isipan po natin, if our worship is a fragrance to the Lord, gaano kabango yung worship na binibigay natin sa Kanya? Gaano kabango? Gaano kabango kaya?
Mabango po, Pastor. Okay, sorry po. Lord, kung hindi masyadong mabango. Sige, kung mabango, o hindi gaano mabango. Ang tanong dito ngayon, ang challenge is, paano kaya natin mapapabango pa yung pagsamba na ibibigay natin sa Diyos? Kayo lamang po yung makakasagot niyan. Count the cost, be willing to pay the cost, and prioritize God. Yun po yung paraan to make our worship fragrant before the Lord. Kaya panawagan ko sa atin dito, Church So Blessed Taytay family po, Sunday in, Sunday out, Wednesday in, Wednesday out, or whenever we gather, connect group ba yan, small group, offer fragrant worship to the Lord. Show our love to the Lord by offering Him fragrant worship. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat. And let's pray. Again, let's just reflect on those questions. How fragrant is our worship before the Lord? Kumusta yung intentionality sa worship na yan? Kumusta yung intentionality? Kumusta po yung cost sa atin on our end? Are we giving our all, our best in that fragrant worship for the Lord? Whichever the case, ano man yung kaso po nito, paano pa kaya natin mas mapapabago? Paano pa kaya natin mas mapapabuti? Kasi mabagong handog pala sa Diyos yung ating worship. And it is a good indicator of a Christian life, a life of worship. Right now, dyan saan ka man nakatayo, saan ka man naroon ngayon, maging kayo sa broadcast na ito, ask the Lord, Lord, show me, Lord, how can I improve my worship para maging mabangong handog ito sa inyo? Meron ka bang dapat i-overcome na kahihiyan? Meron ka bang dapat i-overcome na mentality kaya nakaka-apekto sa iyong pagsamba? Meron ba dapat ma-break sa ating mindset with regards to worship? Right now, baka may pinapakita ang Diyos. Ito, anak, kasi may inuuna ka. Pwedeng andito ka, pero hindi kita kasama. Pwede po yun, ano? And Father, forgive us if we are here but we are not with you in spirit. Kasi marami kami iniisip pa. Forgive us. Forgive us. Teach us how to attend to your presence. Teach us, Lord, how to attend to your presence in worship. In worship. Paano po kami tumugon sa inyong presensya habang kami ay sumasamba? Sa aming pagsamba, turuan niyo po kami. Paano po tumugon? Para kami makatugon, talasan niyo po yung aming kamalayan. Sharpen our awareness. Increase our awareness of your presence. Lord, na yung aming palakpak, awit, sigaw, pagluhod, pagsayaw, yan po ay mabangong handog sa inyo. Hindi lang po dahil feel good kami, kundi dahil po nag-umapaw ang aming pagmamahal sa inyo. Kaya Father, I just speak to you everyone. We ask, level up niyo po yung aming pagsamba ngayon. I-level up niyo po, Lord, na unti-unti, Lord, God, dun sa level po ng pagsambang ginawa ni Mary na kapatid ni Lazaro. I-level up niyo po, Lord. Unashamed, Lord God, lavish, extravagant, Lord, and prioritizing po yung worship niyo. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito. Lord, paglabas namin dito sa service na ito, Lord, let our lives be fragrant worship. Sabi nga po ni Paul, offer your bodies as living sacrifices, pleasing to the Lord. May our worship be always be pleasing to you. Yan po ang aming panalangin. Yes. Taas natin ating mga kamay. As we lift our hands. Father, we receive, Lord, the anointing of worship. That is one of the DNA of Church So Blessed International. Tinatanggap po namin muli yan. Tinatanggap po namin muli yung pag-upgrade
yung DNA na yan sa amin dito po sa Church of Christ Taytay. The anointing for worship, the unction of worship, Lord God, that we will worship, Lord God, unashamedly, Lord God, that we will worship lavishly, Lord God, that we will worship, Lord, fix our eyes on you, Lord God, that we will worship, Lord God, with the goal, Lord, of pleasing you, with the goal of loving you, with the goal, Lord, of being intimate with you. Tinatanggap po namin yan, Lord. At panalangin ko po at iniklaim ko sa bawat isa sa amin, maranasan po namin yan, ang kakaibang pagkalapit sa inyo. A different kind of closeness or nearness sa inyo. Yun po ang aming inaasam at tinatanggap. Receive from the Lord. Receive. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak po na pray from kay Lord. Hallelujah. Hallelujah.